Rafaela's point of view. Marahas akong umiwas ng tingin at mariin na tinikom ang bibig. Utang na loob ko pa ngayon ang lahat ng bagay na to? Naisip niya pa yun? Pinagplanuhan niya ito dahil sa kasakiman niya sa pera. Kagaya na kagaya siya ni Auntie Lolita. Sa huli, pera pa rin ang importante para sa kanila. Wala nang ibang mahalaga kumpara sa pera. Gawain niya rin ba to kay Eudora noon? Posible, dahil ramdam ko ang kumpiyansa niya ngayon na may maibibigay talaga ako sa kanya, kapalit ng ginawa niya. Wala akong pera. Matigas kong sagot. Nagsalubong ang kanyang kilay. Imposible! Maagap niyang sigaw. Kaunti lang naman ang hinihingi ko sa iyong tulong. Halata ang pagka-agresibo sa boses niya at handa siyang ipagpilitan iyon. Anong akala niya? Na pumasok ako rito at nagtrabaho kay Clint bilang kinatawan ng asawa nitong si Eudora at sinisweldohan ako kapalit nun? Paano ko magkakaroon ng pera? Ano, trabaho ba ang pagpapanggap bilang si Eudora? Nagtatagis ang bagang ko dahil sa matinding galit na nararamdaman. Kumalma ka, Rafaela. Hinding-hindi ko gagalawin ang pera na pinagkatiwala sa akin ni Clint. Wala akong karapatan na waldasin, ipahiram o ipamigay ang pera ni Clint dahil hindi akin yun. Hindi ako Bangko Auntie Esmeralda. Si Clint ang mayaman at may pera. Samantalang ako, wala ni kahit piso, kaya wala akong maibibigay. Malamig kong tugon. Bakit hindi mo akyatin at hingan ng pera ang asawa mo? Aniya, tila hindi makuha ang nais kong iparating. Nilingon ko siya at muling pinakatitigan. Uhaw na uhaw sa pera, kitang-kita iyon sa kanyang muka. Lambingin mo lang ng konti, alam kong pagbibigyan ka niya. Ngumiti siya sa pagiging sigurado. Hindi ko po yun magagawa. Madali kong pagtanggi. Ipinagpapasalamat kong wala rito si Clint. Bakit hindi? Bumalik ang pagiging iritable niya. Kailangan ko ng pera dahil nasa ospital si Mia. Wala kang malambang konsiderasyon? Gumapang ang mapait na likido sa aking lalamunan dahil sa sinabi niya. Sumiklab ang apoy ng galit sa dibdib ko dahilan para tingnan ko siya ng masama. Pero mukha yatang hindi niya yun makita. Kayo, wala rin po ba kayong konsiderasyon? Alam niyo ang totoo at wala man lang kayo sa akin sinasabi? Pumunta kayo rito para kumustahin ako at nagawa niyo pang tawagin akong Eudora. Gayong alam niyo kung sino ako. Ako si Rafaela. Kesa tulungan ako na malinis ang pangalan ko, pinapalabas niyo pa na utang na loob ko sa inyong lahat. Ikinuyom ko ang mga palad. Kung ang ipinunta niyo rito ay pera, pasensya na po, pero wala akong maibibigay. Huwag niyo na rin asahan na manghihingi ako kay Clint dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako si Eudora. Wala akong karapatan. Kung nagagawa niyo po ito noon kay Eudora, ibahin niyo po ako. Mas kalmado, ngunit puno ng sarkasmo kong pahayag dahilan para mapasinghap siya. Wala kang utang na loob? Paratang niya. Galit at pinagsamang sakit ang naramdaman ko. Wala po kong utang na loob sa inyo na dapat bayaran. Mas lalong nalukot ang kanyang muka. Alam niyo bang naging buhay ko nun rito? Alam niyo ba kung paano ko itrato ng mga tao rito? Hindi. Nakikita nila ako bilang si Eudora. Kinamumuhian, kinatatakutan at kinaiinisan. Galit silang lahat sa akin. Hindi ako makapagreklamo dahil walang naniniwala na hindi ako ang babaeng yon. Sinubukan kong huminga ng malalim. Naaalala na naman ang mga hirap na naranasan ko noon. Sino bang maniniwala sa akin, di ba? Kamukhang kamukha ko siya. Umaasa ako noon na sana bumalik ang totoong Eudora. Na sana pakawalan na ako dahil wala naman akong alam sa mga nangyayari. Hindi niyo alam ang naging buhay ko, kaya utang na loob? Mapait akong ngumiti. Ang utang na loob ko lang naman sa inyo ay yung hinayaan niyo akong makawala sa kamay nila Auntie Lolita. Pero itinulak niyo naman ako sa ibang hawla. Kung ano man ako ngayon, iyon ay dahil sa nagiging mabuti pa sa akin ng Diyos at hindi dahil sa ginawa niyo. Nararamdaman ko ang pagbaon ng kuko sa sarili kong palad dahil sa pagkuyom noon. Umalis na ho kayo. Salamat na lang po sa pagpunta. Gulantang siyang napatingin sa akin. Nakaawang ang kanyang bibig at nanlalaki ang mga mata. Mukhang hindi pa siya nakakabawi, kaya madali akong tumalikod at iniwan siya doon. Tuloy-tuloy ako sa mansyon at pilit pinapakalma ang sarili. Kailangan kong kumalma. Dahil kung hindi, baka kung ano pang magawa ko. Rose! Saling! Ihatid niyo palabas ang bisita. Nang marinig iyon nila, sandali pa nila akong tiningnan bago tumango at mabilis ang lakad na tumungo sa hardin. Umakyat ako sa hagdan at malalaki ang hakbang na tinungo ang kwarto. Umaangat ang dibdib ko dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Tinungo ko ang side table at tiningnan ang litrato ni Eudora roon. Nagsitulo ang mga luha ko
Hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa hindi ko makontrol na galit. Para iyong apoy na patuloy na lumalagablab, kasabay ng pagtupok sa natitirang pasensya na meron ako. Noong una naisip ko na agad, imposibleng magkamukha kami kung wala naman kami ugnayan. Isinara ko ang isip sa kahit na anong ideya na tungkol sa relasyon naming dalawa ni Eudora. Nagtatanga-tangahan ako kahit may bumubulong na sa akin kung ano ang totoo. I was hit by the realization, lalo na ngayon na bumisita si Auntie Esmeralda. Kilala ni Auntie Esmeralda si Eudora. Marahil, si Eudora ay... Tinakpan ko ang muka. Ayaw tanggapin ang mga posibilidad. Wala na akong pamilya. Ulila na ako. At matagal nang mag-isa sa buhay. Wala akong kapatid. Wala akong maalala na may binanggit si Auntie Lolita sa akin na ibang kamag-anak. Maging si Auntie Esmeralda. Ngayon ko lang siya nakilala sa tanang buhay ko. Hindi ko pa malalaman na may iba pa akong kamag-anak kung hindi dahil sa pag-amin ni Auntie Lolita. Pero si Eudora, wala silang binanggit na ganoong pangalan. Wala silang sinabi na may kapatid ako. Ano naging buhay mo, Eudora? Bulong ko habang patuloy na bumubuhos ang luha. Alam kong may posibilidad ang mga bagay na naisip ko noon. Sadyang hindi ko lang matanggap na posibleng ang tunay na asawa ni Clint ay kakambal ko. Okay lang po kayo? Tanong ni Saling nang makita na tulala na naman ako. I cleared my throat. Dahan-dahan akong tumango at naghiwa na ng mga sangkap. Gabi na, pero naiisip ko pa rin si Auntie Esmeralda at ang mukha niyang nakakabanas sa lahat. Naisip ko pa lang ang pagiging ipokrita niya, pagdating sa pera, kumukulo na agad ang dugo ko. Paano kung pinagplanuhan talaga ni Auntie Lolita at Auntie Esmeralda ang lahat ng ito para mahututan ng pera si Clint sa pamamagitan ko? Teka, paano kung may kinalaman si Auntie Esmeralda sa pagkawala ni Eudora? Paano kung may alam si Auntie kung nasaan si Eudora? Hindi ba dapat kong kausapin si Auntie? Saling? Baling ko sa kanya. Pwede mo ba puntahan si Carlo at sabihan na iparada sa tapat ng bahay ang sasakyan? Aalis kami, magbibihis lang ako. Ngayon? Gulat na tanong ni Saling. 7:00 na ng gabi, kaya siguro nagulat siya na aalis pa rin ako. Oo, tsaka tawagan mo si Nay Conchita. Siya na muna rito sa kusina, samahan mo na rin ako sa pag-alis. Bilin ko. Binitiwan ko ang kutsilyo at inalis ang apron na suot. Hindi ko na hinintay na magsalita siya. Dahil naglakad na ako paalis, at halos patakbong tinungo ang malaking hagdan. Bago dumiretso sa kwarto, sinilip ko muna ang silid nila Summer at Rain. Nakabukas ng konti ang pinto, kaya hindi na nila halos napansin na naroon ako. Nakadapa sa kama si Summer at nagkukulay sa kanyang drawing book. Samantalang nakaupo sa isang study table si Rain at mukhang may isinusulat. Dahan-dahan kong hinawakan ang seradora at hinila iyon para isara. Hindi naman na siguro kailangan na magpaalam pa ako sa kanila. Dahil mabilis lang naman ako. Pagkatapos na makita na abala naman sila sa pagsusulat at pagkukulay, dumiretso na ako sa kwarto at nagpalit ng damit. Jeans at t-shirt ang isinuot ko at agad na pinungos ang buhok para maging maayos ang hitsura ko. Pagkatapos nun, bumaba na ako at dumiretso sa may pinto. Eudora? Biglay tawag ni Manang Olga. Natigilan ako sa may pinto pa lang. Nilingon ko si Manang Olga at nakita ang seryoso niyang muka. Manang, bati ko, ngunit kinabahan. San ka pupunta? Gabi na! Tanong niya. Umawang ang labi ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at parang lalabas na ito sa sobrang pagwawala. Nakakakaba ang mukha ni Manang Olga. May pupuntahan lang po sana ako, Manang. Kasama ko po si Carlo at si Saling. Sagot ko, hindi mapigilan na mautal. Saan naman? Gabi na! Sagot niya. I smiled awkwardly. Sa labas po. Mabilis lang po ako, Manang. Babalik po ako agad. Pangako ko. Pakiramdam ko ay hindi siya papayag, lalo pa at isa si Manang Olga sa nagdududa sa akin. Hindi niya pinagkakatiwalaan si Eudora. At siguro, iniisip niyang tatakas ako ngayon dahil wala si Clint. Si Clint. Parang lumubog ang puso ko nang maalala na hindi nga pala ako nagpaalam kay Clint. Madalas, bago kami umalis ng bahay ay nagpapaalam na akong ipapasyal ko ang mga bata. Bago pa kami lumabas. Paano kung magsumbong si Manang Olga? Magagalit kaya si Clint? O siya. Biglay sabi ni Manang Olga. 8:00 na wala ka pa ay tatawagan ko si Carlo. Kung sino ang kasama mong lumabas ng bahay ay malilintikan din sa akin kapag hindi ka makauwi ng 8:00. Maghihintay ako rito, Eudora. Kapag wala ka pa ng 8:00, tatawagan ko na si Senyorito. Bili niya. Gumuhit agad ang ngiti sa aking labi. Gusto ko tuloy si Manang Olga na yakapin at pasalamatan. Pero hindi ko na ginawa dahil nakakahiya.
Salamat po. Opo, babalik din po kami agad. Sagot ko. Dali-dali akong tumakbo palabas ng bahay at naabutan na nakaparada na sa labas ng SUV. Naghihintay na si Carlo sa labas at medyo kabado. Nagkausap na po kayo ni Manang Olga? Pumayag po? Tanong nito, pinagpapawisan. Ngumiti ako at tumango. Hindi naman tayo magtatagal, Carlo. Huwag ka na mag-alala. Pangako ko. Binuksan niya ang pinto ng SUV at pumasok naman ako. Naghihintay na sa akin si Saling na tensyonado rin. Ngunit hindi na siya nagtanong. Tinanong ko kay Carlo kung alam niya ba ang bahay ni Auntie Esmeralda. Mabuti naman at alam niya. Minsan ko na raw siyang isinama sa bahay na iyon. Ibig sabihin, kilalang talaga ni Eudora si Auntie Esmeralda. Halos 15 minutos lang ay nakarating din kami sa bahay nila Auntie Esmeralda. Konkreto ang bahay sa unang palapag. Kahoy naman sa pangalawang palapag. Medyo luma na ang bahay nila Auntie Esmeralda, pero maayos pa namang tingnan. Ang kanilang bakod ay kahoy at kawayan lamang. Nakasara ang gate kaya sinabi ko kay Carlo na bababa ako para tingnan kung wala talagang tao. Bumaba si Carlo at umikot para pagbuksan ako ng pinto. May ilan na dumadaan at napapatingin sa amin pero hindi ko na pinansin. Lumapit ako sa gate na gawa rin sa kahoy at kawayan. Sinubukan ko iyong itulak at bumukas naman. Ngunit madilim ang bahay nila Auntie at nakapatay ang mga ilaw. Dumiretso pa rin ako para kumatok. Baka nasa loob si Auntie Esmeralda at hindi lamang nagbubukas ng ilaw. Auntie? Tawag ko, ngunit walang sumagot. Wala nga yatang tao. Eudora! Biglay sigaw mula sa likod ko. Nang lingunin ko iyon, hindi pamilyar na mukha ng isang babae ang nakita ko. Nakahawak siya sa bakod at nakikiusyoso. Wala dyan si Esme! Nasa bahay ni Mang Oka! Nagtutongit sila! Imporma nito. Nanlaki ang mga mata ko at agad na lumapit sa babaeng tsismosa. Saan po? Tanong ko. Itinuro nito ang direksyon, ngunit mukhang malayo pa dahil nasa may dulo. Si Mang Oka, doon ang bago nilang bahay. Mas malaki ng pasugalan doon. Siguro binigyan mo na naman ng pera ang auntie mo ano? Ilang gabi na yun na nagtutongits eh. Sabi nito. Baka pwede mo naman akong bigyan ng pera, Eudora. Pambili lang ng bigas. Ngisi niya sa akin. Napakunot noon naman ako. Ho, wala ho akong pera. Sagot ko. Ay? Umismid siya. Kagaya ka pa rin ng dati. Madamot. Aniya at saka nag-walk out. May binulong-bulong pa ito na mas lalo lamang na ikinakunot ng noo ko. Kung nasa pasugalan ngayon si Auntie Esmeralda, ibig sabihin, nagsinungaling siya sa akin. Talagang gusto niya lamang makakuha ng pera galing kay Clint. Nagtagis ang bagang ko. Napaka-impokrita talaga ng mga tao. Napakasama nila. Kaya siguro hinayaan nila akong isama ng mga tauhan ni Clint noon para ipalit kay Eudora nang patuloy niya pa rin na mahututan ng pera si Clint. Ikinuyom ko ang kamao at naglakad palabas ng gate. Ngunit napansin ko agad ang pagdaan ng isang motorsiklo. Umikot rin ito agad at pumarada hindi kalayuan. Kahit medyo malayo at madilim, nakita ko ang pamilyar na mukha ni Mia. Nakaitim na strapless ito at puting skirt. Umawang ang aking labi habang sinusundan ng tingin si Mia na hinalikan ang lalaking nakasakay sa motorsiklo nang makababa siya. Mas lalong nangit-ngit ang kalooban ko. Iyan bang nasa ospital? Ganyan bang itsura ng ospital? Mukhang pera na nga. Sinungaling pa si Auntie Esmeralda. Dali-dali akong lumapit sa SUV at sumakay. Hindi ko na kailangan na makita pa ako ni Mia dahil sapat na ang nasaksihan at nalaman ko ngayon. Umalis na tayo, Carlo. Utos ko bago niya pa isara ang muli ang pinto. Sumakay agad si Carlo sa driver's seat at binuhay ang makina. Iniatras niya ang sasakyan at paunti-unting umikot pabalik sa daan. Ayos lang kayo? Nag-aalilang tanong ni Saling sa akin. Hindi ko na siya tinapunan ng tingin dahil nagpupuyo sa galit ang dibdib ko. Pamilya ng mga sinungaling. Hindi man lang nakonsensya si Auntie Esmeralda nang sabihin niya na nasa ospital ang kanyang anak at nangangailangan ng tulong. Pinapalabas niyang may sakit ang kanyang anak kahit na maayos naman ang kalagayan nito. Nagtagis ang bagang ko at napapikit saglit. Hindi ko maalala na ganito si Auntie Lolita. Bahay at karinderya lamang ang pinupuntahan niya. Hindi siya nagsusugal. Hindi siya nagsisinungaling sa akin. Oo, naglilihim siguro. Pero hindi harap-harapan na nagsisinungaling. Lumaki ako sa pagiging istrikta ni Auntie Lolita. Minsan ay nagiging abusado rin siya, pero mas malala pa pala si Auntie Esmeralda. Paano kung mas mahirap pa pala ang pinagdaanan ni Eudora kumpara sa akin? Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam. Hindi ko maaaring sabihin ngayon dahil wala naman akong alam. Hindi na ako babalik sa bahay ni Auntie Esmeralda para magtanong. Sapat nang nalaman ko na napakasinungaling niya
at mukha siyang pera. Tumigil kami sa tapat ng mansyon. Binuksan muli ni Carlo ang pinto at bumaba naman kami ni Saling. Pasensya na Carlo sa abala. Sabi ko sa kanya nang bumaba kami. Sa'yo rin Saling. Trabaho ko po na ihatid at sunduin kayo. Sagot ni Carlo. Wala pong kaso sa akin. Tsaka mabuti na po yun na sumama ako para may kasama po kayo. Ani Saling. Kahit nakabado sila kanina, naramdaman kong sasamahan pa rin nila ako dahil pinag-utos ko. Umakyat ako sa marmol na hagdan at sinalubong naman ako ni Manang Olga. Pagod akong umiti sa kanya. Wala pa naman pong 8:00, Manang? Tanong ko sa kanya. Kumibot ang labi ni Manang Olga. Wala pa. Sige na, akyatin mo na si Summer at si Rain. Kumain na kayo. Maghahanda na kami sa hapag. Tumalikod sa akin si Manang Olga at dumiretso sa kusina, samantalang naiwan ako. Huminga ako ng malalim at hindi napigilan na hindi masaktan. Now I wonder kung naging maayos ba ang pagpunta ko sa bahay ni Auntie Esmeralda. Malalaman ko kaya kung nasaan si Eudora? Mahahanap ko kaya siya? Anong mangyayari pagkatapos? Maibabalik ko ba siya kay Clint? Babalik kaya siya? Kinagat ko ang ibabang labi habang nasa harap ng pinto ng mga bata. Ang sikip ng dibdib ko. Hindi ko maisip kung ano ang pwedeng mangyari kung sakali na malaman ko ang lahat. Pinihit ko ang seradora. Hindi pa man nagsasalita ay nag-angat na agad ng tingin sa akin ng 2 bata. Mommy! Excited na sigaw ni Summer. Tumayo siya sa kama at agad na bumaba. Patakbo siyang lumapit at niyakap ang bewang ko. Humagikik siya. Come here! Come here, Mom! I have to show you something! Excited niyang sabi. Nagpatianod naman ako at dumiretso kami sa kama. Umakyat siya at kinuha ang isang drawing book. She proudly presented her work. I draw you, Daddy, Rain did I. Masaya niyang sabi. Itinuro niya ang unang drawing. This is Daddy. He likes blue. This is me. I draw myself pink. Turo niya sa katabing stick figure ng representasyon ni Clint. This is you, Mommy. You have a long hair. Turo niya sa pangatlong stick figure na kulay kahel. And this is my twin, Rain. Masaya niyang turo sa huling stick figure na kulay lila. Si Clint, si Summer, ako at si Rain. We're one big happy family. We're smiling because we're happy. Masayang sabi ni Summer at humagikik. Inabot ko ang drawing niya at tiningnan ng mabuti. Ako ang nasa larawan dahil sa in-emphasize masyado ni Summer ang mahaba kong buhok. Parang nag-init ang sulok ng mga mata ko habang tinitingnan ng larawan. Ang ganda-ganda naman ang drawing ng baby ko. Ngiting sabi ko sa kanya kahit na nag-iinit ang sulok ng mga mata ko. Niyakap ko si Summer, mahigpit na mahigpit. Yumakap din siya pabalik sa akin at marahang tumawa. I love you, Mommy. Sabi niya. I love you more, Summer. Buong puso kong sabi. Nilingon ko si Rain na nakatitig sa amin. Ngumiti ako sa kanya at binuhat si Summer. Naglakad ako palapit at sinilip ang sinusulat niya. Dahan-dahan kong ibinaba si Summer. Can I also see that, Rain? Masuyo kong tanong. Namula ang pisngi ni Rain at tinakpan ang kanyang papel. I laughed heartily. Mommy will just check it. Saka ako umuklo at hinalikan ang kanyang buhok. Bakit ganon? Sobrang sakit ng puso ko, pero sobrang saya rin. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang papel at ibinigay sa akin. Tinanggap ko naman iyon at binasa. I love Mommy. I love Daddy. I love Summer. Paulit-ulit ang ganoong mga sulat hanggang sa likod. Pinaikli ko ang papel at nakita ang panibagong linya ng mga talata. Mommy is pretty. She is kind. I love her. Summer and I love her so much. Parang gatilyo na napigtas ang tinitimpi kong emosyon. Nagsipatakan ang mga luha ko at agad na kinagat ang ibabang labi. Gusto kong umiyak ng malakas at sabihin na mahal ko rin sila. Pero sinong niloloko ko? I'm nothing but a fake Eudora. Mommy? Tawag ni Rain. Nagbaba ako ng tingin sa kanya kaya nakita niya ang mga luha ko. Agad ko iyon pinunasan at ngumiti ng matamis. Ang galing-galing mo naman, baby. Ang linis ng pagkakasulat. Tsaka ang sentence structure, maayos na rin. Sabi ko, pilit na pinipigilan ang sarili na maiyak pa. Bumaba si Rain sa upuan at tumayo ng matuwid sa harap ko. Magkatabi na sila ni Summer at nagtataka pareho na basa ang mga mata ko. Are you crying? She softly asked. Umiling ako. Hindi, ibig kong sabihin, oo, umiiyak, pero masayang masaya ako. Ang talented pareho ng mga anak ko. Muli ay nagsitulo ang mga luha ko sa huling salita. Lumuhod ako sa harap nila at yumakap ng mahigpit. Ang sakit-sakit sa puso, ngunit wala akong pagpipilian
dahil nakuha na nila iyon kahit dapat sana hindi. I love you. Gusto kong isipin niyo palagi na mahal ko kayo kahit na anong mangyari. Bulong ko. Nang sumunod na umaga, kabado ako dahil tumawag pala si Clint ng 10:00 ng gabi pero hindi ko nasagot. Natutulog na kami ng mga bata at hindi ko malang narinig ang pagring ng cellphone ko kahit na nasa side table lang iyon. Pagkatapos na maghilamos, nagtipa agad ako ng mensahe para sa kanya. To Clint, good morning. Pasensya na, hindi ko nasagot kagabi ang tawag mo. Natutulog na ako at hindi napansin na tumatawag ka pala. Pasensya na talaga. Kagat ang ibabang labi na pinadala ko ang mensahe sa kanyang numero. Pabalik-balik ako sa paanan ng kama dahil sa tensyon na nararamdaman. Kagabi, pagkatapos namin kumain nila Summer at Ray ng hapunan, bumalik kami sa taas at nagbasa ng mga libro. Ilang oras din kami nagkwentuhan tungkol sa mga paborito nilang laruan, lugar, pagkain at kung ano-ano pa. Hindi ko na halos namalayan na nakatulog na pala ako. Hindi ko na maalala kung sino ang unang natulog sa aming tatlo. Napatalon ako sa gulat nang biglang mag-vibrate at mag-ring ang cellphone na hawak ko. Agad ko iyong sinagot. Takot na baka magising ang mga bata. Hello? Kabado kong sagot. At just 5 in the morning, bababa dapat ako para magluto ng almusal ng mga bata. Ang aga naman magising ni Clint. Hello? He hoarsely greeted. Para naman ako naubusan ng hininga. Tinakpan ko ang muka at napalunok. Bakit ang ganda ng boses niya? I just read your text. Kumusta ka? Tanong niya. Ha? Maangkong tanong. I'm asking, kumusta ang tulog mo? Sa kwarto ka ba ng mga bata na tulog? Marahan niyang tanong. Parang paus pa rin. I cleared my throat. Ano ba yan, Rafaela? Bakit nagiinit ang pisngi mo sa simple niyang tanong? Timang ka ba? Ayos lang. Maganda naman ang tulog ko. Dito ulit ako natulog sa kwarto ng mga bata. Ikaw, kamusta ang tulog mo? Utal kong tanong. He chuckled softly. Para akong natutunaw, kaya hinawakan ko ang laylayan ng damit na suot ko at iyon ang pinagdiskitahan. Pinaikot-ikot ko iyon sa daliri hanggang sa magusot. Maayos naman. Late lang ako nakatulog dahil may tinatapos na mga papeles kagabi. I have to sign all those para makauwi na ako sa inyo. Sabi niya sa mababang boses. Paano ang agahan mo? Tsaka bakit ang aga mo nagising? I heard my phone beep. Nagising ako. Naisip kong baka text mo. And I was right. Nagising ka sa text? Umawak ang labi ko. Pasensya na. Dapat pala hindi na muna ako nag-text. Matulog ka pa para makabawi ka. Tsaka para hindi sumakit ang ulo mo. Agap ko. He chuckled again. I'm fine. Don't worry. I'm actually waiting for your text or call. Hindi na kita nakausap kagabi. Kaya nag-e-expect akong makakausap kita ngayon. Kumunat ang noo ko. Masakit pigilan ang mga gumuguhit ng ngiti kaya naman pinaseryoso ko na lamang ang mukha ko. Bakit? May importante ba tayong pag-uusapan? Medyo kabado kong tanong. Natahimik siya sa kabilang linya kaya napakagatlabi ako. Meron ba? I just want to hear your voice. Biglay sabi niya. Halos magsugat na ang labi ko sa kakakagat. Ayokong aminin na may kakaibang sakit at kiliti sa puso ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Mami? Napaangat ako ng tingin at nakitang gising na si Summer. Nagising si Summer. Teka, tinatawag ako. Hindi ko na hinintay na makasagot si Clint dahil bumalik na ako sa tabi ni Summer at inilapag sa bedside table ang cellphone. Siguro naman ay ibababa na lang ni Clint ang tawag. Yes, baby? Masuyo kong tanong at hinaplos ang kanyang buhok. Stay here please, I still want to sleep. Lambing nito. Natawa ako ng marahan. Sure. Sagot ko at hinaplos ang buhok niya ng paulit-ulit. I hummed softly. My little Summer, my lovely Summer, my baby Summer. Mahina kong kanta, nangingiti sa sarili. I love you, Summer said sleepily. I love you too. Sagot ko at hinalikan ang kanyang noo. Yumakap siya sa bewang ko at sumiksik lalo palapit sa akin. Napangiti ako at hinalikan muli ang kanyang noo. Nakakataba lang ng puso na ganito ang bawat umaga na sumasalubong sa akin. Sobrang lambing ni Summer. Minsan nagigising ako sa madaling araw na nakasiksik na halos sa akin ng batang babae. Madalas sa gitna ako ng kama natutulog at nakayakap naman sa akin ang kambal. Malaki ang kama ng mga bata, kaya kasya kaming tatlo kahit paano. Minsan nagigising ako sa madaling araw na pareho silang nakayakap sa akin. Yun na yata ang isa sa pinakagusto ko tuwing nagigising ako bigla. Dahil alam kong sobrang komportable na sila sa akin. Ilang minuto pa ang lumipas nang makatulog ulit si Summer. Nang maramdaman ko na medyo malalim na ang kanyang paghinga,
Inalis ko ang kanyang kamay at dahan-dahan na bumaba ng kama. Sinulyapan ko ang cellphone saglit pero hindi na chinek dahil baka may gagawin pa si Clint. Ayaw kong maistorbo siya kung magte-text na naman ako. Bumaba ako sa kusina, naabutan si Saleng, na Conchita at Rose na nagkakwentuhan habang nagluluto ng almusal. Magandang umaga. Bati ko sa kanila. Magandang umaga rin, Eudora. Bati ni Nay Conchita. Matipid akong humiti. Ano pong niluluto nyo? Tanong ko. Scramble egg, hotdog, tosino, fried rice at gumagawa kami ng juice para kay Summer at Rain. Sagot ni Nay Conchita. Gusto mo ba ng kape? Ipagtitimpla ka ni Saleng. Hindi na, Nay Conchita. Ako na lang po. I went to the cabinet to get my own mug. Dumiretso sa coffee maker at ginawa ng kape ang sarili. Biglay, may sakit ata si Manang Olga. Sabi ni Rose. Nilingon ko siya at napakunot noo. Si Manang? Bakit? Anong nangyari? Mayroong extension room para sa mga katulong. Samantalang may isa pang maliit na bahay sa likod ng mansyon para naman sa driver at mga boy. Si Manang Olga naman ay may sariling kwarto dahil siya ang mayordoma ng bahay. Sa unang palapag ng mansyon ang kwarto ni Manang Olga. Kasi kaninang madaling araw, nagising ako dahil namamalat ang lalamunan ko sa uhaw. Tapos naabutan ko si Manang Olga na naghahanap ng gamot sa medical kit. Nahihiya akong magtanong, baka magalit. Pero sa itsura niya, parang aputla-putla niya, tsaka nanghihina. Kwento ni Rose. Gusto ko sana tulungan, pero bumalik siya agad sa kwarto. Dagdag niya pa. Ano nga kaya ang nangyari kay Manang Olga? Tama kaya ang hinala ni Rafaela tungkol kay Eudora? Nasaan na kaya ang tunay na Eudora? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.